Isang tahanan sa mundong ibabaw, sa gabay ng Diyos siya ay tumatanglaw. Masayang pamilya, Diyos ang pag-asa, ang salita niya ang gabay nila. Mga magulang, huwag ninyong kaligtaan na ituro ang salita ng Diyos sa inyong mga anak. Mga magulang sa bawat tahanan, ikaw ang muna't siyang sinusundan. Buhay mo'y ayusin, anak ay turuan, na huwag mawaglit sa kaligtasan. Mga magulang, huwag ninyong kaligtaan na ituro ang salita ng Diyos sa inyong mga anak. Kung nais mo'y mapayapa at ligaya sa buhay, ikaw ay maglingkod sa Diyos na buhay. Iyong pangunahan ang iyong tahanan, at pagsambay huwag kalimutan. Mga magulang, huwag ninyong kaligtaan na ituro ang salita ng Diyos sa inyong mga anak. Mga magulang, huwag ninyong kaligtaan. Magandang hapon po muli sa aming mga taga-subaybay. Ngayong hapon po ay magpapatuloy po ang ating programa ayon sa kasulatan Gabay sa Mga Kabataan. So ngayong hapon po, kasama ko po si Sister Sha. So shout out sa iyo, Sister Sha. Magandang hapon sa iyong pagbabalik. So nandito po tayo sa chapter 95 kasi last week po, ako po ay solo flight doon sa aming tahanan. Medyo delay po yung aming paglalay. Pero anyway, ito po ay nairaos natin dahil po sa kalooban po ng ating Panginoon. So ngayong hapon po ay ang ating topic is the benefits of music. So alam naman natin na ang music talaga, Sister Sha, it's a big part of our lives sa ating mga tagapakinig. Kaya nga minsan, Sister Sha, may pa-team song pa, di ba? Pag kinakasal, meron pa yung mga kumakanta talaga sa araw ng kasal at sabi, hindi, mga hawak ako sa forever kahit iniwan na siya. Kasi nga yung music talaga naman ay nagpapa-excite ng ating mga feelings. Kaya po ngayong hapon, dyan po inog ang ating discussion po. Kung meron po kayong sulat ni Miss Ellen G. White, ay subaybayan niyo po kami sa chapter 95. Ang title po is The Benefits of Music. Ayan, Sister Sha, before po ako mag-opening prayer, baka may gusto ka pang i-shout out muna dyan. Ayan, so good afternoon po mga kapatid. Shout out talaga. So it's been a while din, na-miss ko rin po kayo. Sana po kayong lahat ay nasa mabuting kalusugan sa hapong ito at nawa ay naka-open na po kayo sa ating link ngayon po. So binabati ko po sila Mami at Daddy. Ayan, si Ate Amber, si kay Jasper din po ngayon. Ayan, medyo malamig daw talaga sa Saudi, no? Parang nasa 7 sila kahapon eh. Sobrang lamig. Tapos ganun din po kay last sister, ayan, Elizabeth Tunggala, kay Mami Esther din naman. Ganun din po kay Sister Ruth Tobias, na-miss kita Mami Ruth. Ganun din po, ayan, ang mga kids kahapon sa church, ano po, sa aming ukulele group. Ayan, kila Ma'am Joy, ano po, Abid. So, good afternoon po sa inyong lahat. Ganun din po kay Nani Biliarosa. Na nakikinig si Nani Biliarosa, no? Hello, Nina. Wala ko napadalang link sa kanya. So, nawa we can find ways to reach sa kanya para makapanood din naman siya.
At alam ko po namimiss siya tayong lahat. Ayan po. So, yeah. So shout out tayo. Galing po sa Hope Channel Dasmariñas. Good afternoon po. Currently monitoring your program is being live in our page. Oh, thank you po. So nawa ay Ayun, makinabang naka-Hope Channel po. tayo. Yes, Hope Ayan. Channel Dasmariñas, Dasma. Cavite. Okay. So good Sana umabot afternoon. yan sa US, ano? I hope so. Don't worry, marami tayong followers abroad. Okay? So ngayong hapon po, without further ado, tayo po muna ay sama-samang yumuko para po sa ating opening prayer. Ama naming banal na sumasalangit ka, ngayong hapon, Panginoon, patuloy po kaming magdidiscuss ng mga butil ng buhay para po sa aming mga kabataan at lalong-lalo na po, Panginoon, sa aming mga magulang na kung saan kami ay gagabay sa aming mga kabataan. Nawa, Panginoon, sa hapong ito, ang iyong pong banal na spirito ang patuloy na igabay po sa amin upang ang magmumutawi po sa aming mga labi ay maging kasang-ayon lang po sa inyong banal na kalooban. Nawa, gabayan ang aming mga taga-subaybay, pagpapala po ng langit, ang patuloy na pinagkaloob sa kanila at gawa, Panginoon, hipuin nyo rin po ang mga karamdaman po, may karamdaman po sa panahon po ngayon, gawa po ng ating panahon. Nawa, Panginoon, yung pong mapagpala at pagpagaling na kamay, ang patuloy pong ihipo sa kanila, upang makasama po namin po sila na may malusog na pangangatawan sa paglilingkod at pagtatapos po ninyong banal na gawain. Patawarin niyo po kami, Panginoon, kung saan niyo po kami nasumpungan, nagkulang at nagkasala. Ito lang po ang may hiling at langin, alang-alang na lahat, sa pangalan ni Jesus, namin tagapagligtas. Amen. So ayan, so good afternoon pong muli. So ngayong hapon po, Sister Sha, no, syempre po kailangan muna nating magkaroon mo tayo ng vocabulary review. Recap Yeah. mo, vocab. Sige. Mag-recap po muna tayo. Sabi daw po dito is define po muna natin, mga kababayan, mga taga-subaybay, ano po ba yung salitang music and song? Kasi nga po, ang ating title is The Benefits of Music. So alam naman natin sa mga kabataan ngayon, very indulged talaga sila sa mga pangsalibutang mga awit. Hindi na natin ipagkakaila kasi nga, parang lahat ngayon, Sister Sha, talaga may background music, lahat ng mga commercial. Hindi na ata maaalis ang music sa ating buhay. Na-try mo bang makanood ng isang commercial na walang background music? Ano to? Pantomime, di ba? So, kailangan talaga ngayon ng music at isa po sa ginagamit po ng kaaway para malure o maakit ng ating mga kabataan mailayo sa mga makalangit na music, ay syempre gagamit siya ng mga commercial na nakikita nila sa pang-araw-araw nilang pamumuhay sa paggamit ng gadget. So, ngayong hapon na-identify po muna natin, ano po ba itong salitang music? Sabi po ng ating best friend na Google and Dictionary, it is an art form that combines either vocal or instrumental sounds. Sometimes both pwedeng pinagko-combine using form, harmony, and expression of emotion to convey an idea. Ayun pala po ang salitang music. Ito pala isang art, Sister Sha. Kaya nga, di ba, sabi nga po dito sa pag-aaral natin ng grammar, since we are both teachers, kapag daw po sumusulat kayo ng awit or ng sulat sa iyong mga katipan, hindi daw po, Sister Sha, chine-check yung grammar kasi it's a freedom of expression. Kaya ako, tayo po mga teacher, wag tayo magturo ng music na, mag-grammar tayo ngayon, gagamitin natin to music. Kasi nga po, ang music is an art. Ito po yung expression ng ating mga feelings. May nakita ka ba, Sister Sha, na nagsusulat ng love letter sa'yo, chine-check pa yung grammar. Diba? So, hindi niya may express ang mas mainam ang kanyang nararamdaman. Kaya nga po, isang music, ito po ay gift ng ating Panginoon para maipakita natin yung pagmamahal natin sa Kanya. Ngunit sa kapanahunan natin ngayon, hindi natin maiwasan na alam naman natin na isang great musician din, si Satanas. Actually, doon sa sermon ng asawa ko, si Lucifer ang pinaka-leader ng mga musician sa langit at siya ang may pinakamagandang boses doon sa langit. Yun na nga lang, siya ay na-fall into sa kasalanan. Kaya po, itong kanyang karikitan, kagandahan ay nawala ng saysay. Kaya po, ito ay ating pag-aaralan ngayong hapon para naman ito'y maging warning, hindi lang po sa mga kabataan, syempre sa mga taga-subaybay, lalo na po sa ating mga magulang kasi nga po minsan ang mga kabataan, lagi tayo nagsisermon, Sister Sha, ba't hindi ka kumanta na religious music? Tayo naman, panay naman tayo karaoke, panay naman tayo pagpapatugtog na mga love, hurts, mga ganyan, iba't ibang mga secular songs. So minsan yung mga kabataan natin, nakatingin din po sa atin, dapat tayo maging mabuting modelo. And then let's identify, ano naman po yung salitang song. Sabi daw po, a song is a short musical composition of words and music. Ito ay musical composition. So, minsan, yung song din po,
alam natin yung Psalms, di ba, no, yung mga awit. Ang mga poems din po, ito po isang uri din po ng awit. Kaya may iba't iba tayong paraan ng pag-awit. Minsan, nilalapatan natin to ng chords. Minsan, nilalapatan natin siya ng rhyme or rhythm na kung saan pwede maging poems. Ito rin po ay paraan ng pag-awit. Kaya nga po yung mga poems o yung mga tula, pwede rin pong kantahin. Yan, Sister Sha. So, ikaw, Sister Sha, baka may idadagdag ka pa sa definition ng ating music and song. Ayan, so tunay nga po ang musika is sa pinamagandang gift sa atin ng Panginoon. No? It is also one of the best expression of love, emotion, and feelings. Parang lahat ata no, that it composes to music ay yung emotion ng isang tao. It is how to, every time, lahat po, mula imagination, mula sa beat ng chord natin, no? Sabi nga, music is what we call literary piece. Kasama siya dito sa art talaga. Na kung saan tunay yan, story, no? It is amazing kasi kagaya sa mga musician, they don't really care about how grammar would be written. They would never consider about that. However, minsan tayong may alam sa ganyang uri ng pagsulat, kailangan tama rin naman ang sulat natin kasi pag mali ang grammar ng kanta, mali din yung interpretation ng kanta. Diba? So, kailangan sa atin na tayo may alam na music. Kaya po sa atin sa music, no, sa ating Cavite Mission, we encourage our young people to create our song, na magsulat talaga nung sarili nating liriko para hindi tayo nagbaborrow. We just don't copy and paste or na we don't plagiarize other musician song, no? Bakit po? Kasi it is entitled to no, when it comes to our music, marami yung we steal yung mga intellectual property ng ating mga musician. So kailangan tayo, mga kabataan, mga magulang, of course, music is part of life. Sabi mo nga kanina, even in the church, no, pag walang music and church, patay talaga. Yes. Bakit, no? Because music is the heart of worship. Diba? Because also music is the art of prayer. So every time we sing a song, we pray for the Lord talaga. So bakit nga ba at gaano kahalaga ang musika, diba, Sister Ye? Sabi nga nila sa pag-aaral, kung gusto mong experimented dun sa halaman, yung isang halaman na ginamit nila rock music and the other one is about classical. Tapos yung sa may rock music, araw-araw nakikinig yung halaman, namatay siya. It withered talaga. Unlike dun sa classical, it bloom, maganda yung pagkakaano niya. So imagine mo kung araw-araw, no, napapakinggan natin music is about like what we call noise. Kasi nga pag ang music po ay hindi mo na maintindihan, we put a lot of, yung mga rock music talaga, rock-rocka rin, mga kabataan, ganyan gustong-gusto yan eh. Parang may barilan na, wala silang pakialam kasi akala nila yung gunshot ay parang din, no, drums and electric guitar. However, iba yung na-excite kasi, no, sa soul. Kaya when it comes to benefits of music, napakarami po na benepisyo talaga sa story ang musika. Ako po, ikaw ba sa story, are you in love with music? Yung alam mo, parang lahat ng ginagawa mo, ako po kasi sa school, Sister Ye, every time na nagtuturo ako, pag may last word ako nasabi, binibigyan ko siya ng kanta. Kinakanta ko siya. Kaya mga sudyante ko, magugulat na lang sila yung bila akong kumakanta. Sabi ko, when I sing a song, remember, I'm hungry. Yung sabi ko sa kanila, pag kumanta na ako sa class natin, if sabing gutom na ako. So, but it's one way of to make them also feel good. Yes. No, I sing song naman sa school, yung mga, but I don't join singing. Pero yung mga sa class, nang biglaan lang, yung mga bibigay ka na naman ng lesson, no, na may kasama siya na nalalapatan ng musika. So, sa akin, music is a form of, nagkaka-relax talaga siya sa akin. Nagkaroon pa ako ng anxiety, hindi ako pwede makinig ng music na mabibilis yung beat. Hindi ng rhythm, ganun. Dapat po sa akin mellow. Kaya dapat yung pinakinggan ko, yung mga instrumental, may kasamang tunog ng agos ng tubig, patak ng ulan, yan. Kasi nakakapag-relax po talaga siya. So, sa akin, music is very important in our life. Ewan ko, bak may tao kayang walang musika? Meron bang ganun? Parang wala. Kasi, di ba, Sister Sha, yung ating katawan ay create with rhythm din naman. Totoo. Pati Even mga our heartbeat, no? Yes, heartbeat, ang brain cells, may mga
may mga electricity yan. So, kailangan talaga natin ng pampabuhay. Actually, ako po, mahilig din po talaga ako sa music. Actually, isa nga sa dream ko is mag-live akong kumanta. Oo. Pero parang naisip Samahan ko, na lang kaya kita. wag na lang, wag na lang secular, religious music na lang. So, Oo. malapit na po itong anak ko kasi pinagawa ko ng YouTube channel na bukod sa asawa ko, I'm planning to sing every Friday night live ng mga Christian songs, and willing po kayong sumama, it will be good para po mapurihan natin ang Panginoon in our own ways. Kasi po ito mga talents na binigay sa atin ng Panginoon, we must use that para naman to glorify our Lord. So ngayon, pupunta po tayo sa dangers ng mga musika na nakapaligid sa atin. Of course, we're discussing hindi po yung mga Christian songs, pero mag-ingat din po tayo. Hindi po lahat ng Christian music ay ito po ay kalooban ng ating Panginoon, dapat nating awitin. Kagaya po ng sinabi ni Sister Sha, at dinidiscuss mo namin na paulit-ulit ito sa segment na ito, ng pakikinig po ng musika, dapat po ang tune and beat ay katulad po ng ating heart rhythm and beat. So meaning, kung ang tibok ng ating puso ay labdab, meaning, dapat labdab lang din yung rhythm ng mga pinakikinggan nating mga music. Kung ito ay taliwas sa ating mga heartbeats, it means hindi ito ang kalooban ng ating Panginoon. Magkukota ko, tuwa ako sa topic natin kasi kagabi, nag-tutorial ako sa estudyante ko, pinag-aralan namin ng iba't ibang uri ng pollution. At isa dito is noise pollution. At sabi, ano bang mga negative effects nito? Kasi katulad ng sinabi ni Sister Sha, may experiment na ginanap na kung saan yung isang halaman ay naka-expose sa rock music, ito ay namatay. Yung isa naman naka-expose sa tamang tune and rhythm, ito na po ay nag-bloom at talaga namang sobrang ganda ng halaman at nabuhay. Ngayon, sabi daw po dito sa slides ng teacher ng aking estudyante, noise pollution, ano po yung mga negative effects? Sabi daw po is stress, fatigue, depression, anxiety, and hysteria in both humans and animals. So, hindi lang pala ito nakakos sa tao, kundi pati pala sa mga alaga natin. Kaya nga yung aso ko, ako'y nagtataka, Sister Sha. Yung aso ko, pag may naririnig siya mga batang naglalaro, galit na galit. Bakit nga ba yung mga aso ko? Ano ba? Hayaan mo yung mga bata na nagtatako, pero yung aso, ayaw nila nang maingat. Tapos, kapag natutulog ako, Sister Sha, at nagrambulan yung kapitbahay namin, naku, magtatahulan na naman yung aso. Kasi po, it's a kind of noise pollution. So, meaning, kung yung mga aso nga ayaw ng maingay, tayo pa kaya na mga nilikha ng Diyos na dapat nakikinig lamang na kasang-ayon lamang sa music na inilaan ng ating Panginoon. So, can you imagine, nakaka-create ito ng hypertension, depression, at saka yung pagiging, yung bang, wala pa nga dumarating, aligaga, parang, wala kang kapanatagan. Ayan, parang, ayan na. Kasi nga po, minsan yung mga music talaga naman, naapektuhan tayo. Bawa, gumawa ng music na, tawag nito yung bang, sana dalawa ang puso ko. So, nung epekto nito, parang, ay, pwede pala, dalawa ang ibigin ko. Kasi sana, tapos pag may dalawang minamahal ko, kakantahan ko lang, sana dalawa ang puso ko. So, nakaka-epekto po ito. So, iba't ibang music po na kung saan nagre-register po sa ating brain, and then, ito po'y pwede maging kabahagi ng ating lifestyle. Kasi kung anong ipinasok natin sa, actually, very sensitive ang ating ears. Kahit tulog tayo, Sister Sha, nakakarinig tayo ng mga boses, ito po'y nagre-register din po sa ating brain. Kaya dapat maging maingat tayo. So, discuss pa po tayo. Ano po ang mga dangers ng pang-uri po ng mga ganitong uri po ng musika na kung saan hindi naman kalooban ng ating Panginoon. So, sabi nga po dito sa sulat ni Ellen White, ito daw po, it is often perverted to serve purposes of evil. Pag sinabing pervert, in our layman's term, ito ay pagiging bastos. Ayan. So, yung hindi tayo, nalalason din niya. Oo, nalalason. Hindi tayo respectful. So, halimbawa, makakita tayo ng isang babae dahil napakinggan natin yung music ni Andrew E. Yan, mga ganyan. So, pag nakita tayo ng chicks, wow, ang sexy, ganito. So, nakakapag-create ito ng pagiging pervert or kabastusan sa ating isipan. Kaya minsan, mapapansin ninyo, no, hindi naman po sa nilalahat ko, yung mga tao pong mahilig sa rock music, normally, yung mga relationship po nila ay hindi rin maayos. May isa po akong kakilala, I will not mention, she's a very professional teacher. Yung asawa niya po ay isang rockista naman talaga.
Pero alam niyo po, nabalitaan ko parang a week ago, yung kanyang asawa ay meron na pong kinakasama. So yung isang teacher ko ay nasa Thailand, hindi na lang daw po uwi ng Pilipinas. Doon na lang siya mag-dedicate ng teaching. Kasi po ang asawa niya ay nasa rakista. Kaya kung makikita natin, itong music kasi nagkikreate talaga ng pervert thinking sa ating isip. Kaya dapat maging maingat tayo. Ano pa po? Sabi daw po dito ni Miss Ellen G. White, it becomes one of the most alluring agencies of temptation. Ayan. So, nakaka-create pala to ng tukso, parang alluring, talaga namang hindi ka makakatanggi. Kasi nga, halimbawa, yung kanta lagi yung pinanonood mo, halimbawa, ayun nga, yung sana dalawa ang puso ko. Aba, kapag may nakita kang isang magandang chicks o isang gwapo, imbis na isa lang ang karelasyon mo, uy, sabi nung kanta, sana dalawa ang puso ko. Ayan, mga ganyan. May mga kanta pa na English song na naririnig ko, Sister Sha. Alam mo yung kanta na parang, how can I tell her I love her? Nung may kasama pala siyang iba, parang, paano ko masasabi na mahal ko siya, pero hindi ko na mahal yung kasama ko, di ba? Mga kapatid, mga kabataan, nagpapakita ito ng immorality. So, kung ito lagi ang inyong pinakikinggan, of course, maapektuhan ang ating isip at ito ay magkakalid sa inyong pagkakasala. Kaya ang dapat natin pinakikinggan ay yung music na nakalaan lamang sa ating Panginoon. Sister Sha, baka may idadagdag ka dyan. Ayan, so recently, if you look at our music industry, it is one of the biggest market talaga where we produce money, di ba? Parang imagine mo, even the Korean music, yung mga oppa, we don't understand naman the lyrics. However, kasi ang music ngayon hindi lang sa lyrics there is also audio-visual. Talagang maririnig mo na. Kaya sabi mo nga kanina, even in simple advertisement, there must be a music talaga na nakalapat, no? So may kita po natin, no, na kung saan ang kaaway, he devises talaga very simple way para tayo ay ma-allure sa musika. Kasi ang musika ay nagkakwento yan, there is a story behind it. Imagine mo, ang mga music ngayon, no, if you watch it, talagang it's so, yung graphic niya kung ikaw yung isang nanay, nanonood ka, makita mo talaga na yung morality, yung drugs, yung LGBT, talagang makita mo nandun siya sa music. Tapos yung mga sikat na mga singers ngayon, talagang they implemented yung mga sexual, yung desire talaga. Tsaka yung kanilang attitude. Because music changes the attitude of the people. Kung yun ang laging panikinggan pinanonood mo, the attitude alone, or the characters alone, the behavior of our young people will also be changed. Kasi lagi nga sabi mo nga, it plays in our brain. Ganun siya powerful that it keeps ringing in your brain. Ang malungkot, our brain, yung ating unconscious mind, the subconscious, tapos yung subconscious mind natin, it doesn't filter any music. Lahat ng messages na yung pumapasok lang sa atin lahat. Kaya bakit why people lead into addiction na hindi naman nag-drugs, pero yung pinakinggan nilang music is about that. Bakit ang dami mga early pregnancies? Because ang mga music ngayon is about love, is about giving, it's about sharing your body to the one that you love. Yung parang walang restriction, no? Parang paano bang magmahal? Lagi bang nasasaktan? Parang hindi pa pwede magmahal lang. Parang Parang yung kantang Secret Love. Oo, yung mga ganyan, di ba? Yung Secret Love song. Tapos meron ngayong kanta na I will kill my ex. Di ba? Parang it's a great idea. Tapos sabihin na parang I don't care if I'll be in hell. Basta mapatay ko rin yung ex ko. Sama-sama kami. Parang no one will be happy if my ex will be someone else. Kaya di ba, imagine mo, yung dalawang kabataan na pakamatay yung sa school, it's because of their ex-boyfriends. Hindi lang naman sa family, but then it's about their boyfriends, no? So makita natin because this music na parang, alam mo talagang na hindi siya na-filter. So kala ng isip natin, tama lahat. There is a story po sa 911 na yung, alam mo yung Eminem group, the rock band also, no? Yung rock music din sila, yung the Eminem. They were very famous, no? So one time, may isang lalaki na at like middle of the night, he played kasi uso pa yung mga CD, di ba? Hindi naman, wala pa yung mga dati yung sa MP3, ganyan. So, it will play in the CD talaga, DVD or VCD, and then the CD. So, nung bago siya matulog, kasi nakainom, so pinaplay niya muna yung sa Eminem, no? So, habang nakikinig siya, he went to his room while listening to the music, and somebody told him to rise up and to get a knife
at stab niya yung wife niya. So, naririnig niya na, andyan na kami, papunta na kami. Habang nagpi-play yung music ng Eminem, naririnig niya yung sinasabi nung kanta. So, what he did, unconsciously, he went to the bedroom of his children, he stabbed his children, and he stabbed his wife. He killed them. Because he thought, sabi kasi naririnig niya talaga, somebody would, giving him a command na tumayo ka, patayin mo to kasi ito siya. So, nung na-realize niya that he killed his family, tumawag siya na 911. Then sabi niya, what's wrong, sir? I killed my family. How did you kill them? I don't know. Somebody told me to kill them. Like, why? Because somebody told me like they were coming to us and they would be killing us, so we have to this and that. So what he did was, ang narinig niya, it was a command from the music ng Eminem. Nasasabi sa kanya tumayo siya at patayin niya ang pamilya, which he did. So he was possessed by the music alone. Imagine niyo po, kapag yung mga ganung music talaga pala, Sister Ye, ay nakakaposes. Kaya sinasabi sa atin, even sa psych, na kapag you're sad, never listen to sad music. Bakit po? Because every time you listen to sad music, mga kapatid, that's how you feel. Lalo kang magiging down. Mas lalo kang magiging malungkot. Lagi kang mas magiging paranoid sa paligid mo. Tapos lagi pa silang realize mo ba, Sister, lately ang mga kabataan lagi naka-earphones, di ba? Naka naka-earpod. May yaman na sila ngayon. So, tapos naka-close pa yan. So, makikita natin, kasi ang ating earphones, marinig mo yung kabila, talagang sobrang ganda ng bass. Yung kabila naman, sobrang ganda naman sa equalizer ng sound. So, makita mo talaga, it is enticing. Tapos, talagang your body will go with the beat. Kasi sabi mo nga kanina, music is like the rhythm of our heart. Bakit po, when our heart hears that, iba yung beat talaga ng music natin. Iba rin yung beat ng worldly music. Iba yung beat ng religious music. Kaya, kapag diba sa church, pagkat yung kanta nila sobrang tataas sa parang concert, mararamdaman mo sa heart mo na your heart is not that kind of peace. Gaano kaganda yung kanta, di ba, Brother Broper, Tapos ganun kataas, pang entertainment. Yung heart mo, parang nasa nasa club, parang nasa entertainment place, kahit nasa church ka. Kasi yung beat, yung sound, yung drums, di ba? Kasi usually yung ginagawa natin ngayon However, it destroys talaga, yung ating isipan. Kahit nga yung ating mga system, sa ating katawan. Kaya sabi nga, music can rise our soul to God, or even the music can also make us deaf sa tawag ng Holy Spirit. Amen. Okay. So, salamat, Sister Sha. And then, let's add more. Punta na po tayo since we discuss, of course, yung mga negative effects po ng music. So, dapat sa mga kabataan, maging aware kayo. Ano bang klaseng music ang pinakikinggan ninyo? Baka yung mga music na pinakikinggan nyo na okay lang mag-fail sa exam, basta't may jowa, ang ganyan. So, maging maingat tayo sa mga pinakikinggan. Katulad nung isang kanta, Sister Sha, na Breakaway. So, itong kanta na to, nagpapakita to, mga Pilipino gustong-gustong mag-abroad. Kasi nga gusto nila makalaya sa kanilang kahirapan, pero hindi daw na pababayaan yung pamilya. I will try to look back with my family. Kasi nga alam naman natin yung sistema na ating ekonomiya sa Philippines ay medyo mahirap. Kaya marami mga Filipinos na nag-a-abroad. Ngayon, kung ikaw yung biglang na-stress, Sister Sha, tapos yung asawa mo nagkakaproblema kayo, napakinggan mo yung kata, ay naku, mag-a-abroad na nga lang ako para makapag-break away. Pero hindi yan ang kalooban ng ating Panginoon. Ang gusto ng Panginoon na mag-asawa ay magkasama at ang buong pamilya, kasi po pagka nagkalayo ang mag-asawa, ito ay nagkikreate ng maraming problema sa ating tahanan, at ito po ay subok na. May mga nag-abroad. Wala naman po ko sinasabing mali ang mag-abroad. Kaso po, ang napapabayaan yung mga relasyon po nila sa kanilang mga anak. Pag-uwi ng mga magulang, halos hindi nakakilala yung kanilang mga magulang, Sister Sha. Mas napalapit pa yung mga anak do sa mga taga-alaga nila sa kanilang tahanan. So, nawawalan po ng proper communication. Kaya nga po, yung mga music na naririnig natin yan, kaya gusto ko rin, Sister Sha, yung mga makaluma nating kanta na pag-albaw, yung kantang Laguna, maganda naman. Pag-appreciate ng nature. Hindi naman yung mga kanta na, sige, takas tayo sa ganitong mundo, kailangan nating we are free, mga ganyan. So, balik tayo sa mga kanta na hindi naman natin sinasabi na lahat ng kanta na nilikha ay hindi natin pwede pakinggan. Dapat lang po tayo mamili. Kasi may cultural song tayo, may folk songs, may heritage, tama. na hindi naman siya nagbablaspheme sa ating Panginoon. Tama.
Actually, Hindi rin wala rin siyang immorality, no? Yes. Imagine mo, Laguna. Wala namang immorality sa Laguna. Kaya pag napunta ako sa Laguna, talagang titignan ko, kasi sabi ng kanta, maganda sa Laguna ko, talaga bang maganda rito? Kasi nga, ito ay narating ko, mga ganyan. So, minsan po, may mga kanta na nag-uplift ng nature at alam naman natin na closest sa Panginoon ng nature kasi nagpapakita rin po ang nature ng kanyang pag-ibig. Oh. Kaya mas magandang pakinggan natin yung mga kanta naman na magpapalapit sa ating Panginoon. So, sa mga kabataan na nakikinig ngayong hapon, maging maingat kayo kasi nga po sabi ni Miss Ellen G. White, ito daw po ay nagbibigay ng perverted to serve purposes of evil. At the same time, it allures agencies of temptation. So ito ba ang gusto nyo mangyari sa inyong kabuhayan? Kaya nga, Sister Sha, nabanggit mo, no, ang daming early pregnancies. Tapos ng panahon ng coronavirus, ang daming cases ng HIV. Para nakakapagtaka, Sister Sha, nakakulong sa tahanan pero nagkaroon ng AIDS at HIV. Mas Anyari, marami. mas mataas pa. Kaya mag-ingat po tayo sa mga kabataan sa ating mga pinakikinggan. Okay, punta naman tayo sa benefits naman po. Bakit po kaya tinuring na ang music daw is a precious gift from God? So sabi daw po dito, it is designed to uplift the thoughts to high and noble themes. Ayan. Kapag pala nakikinig tayo ng mga musika na binigay sa atin ng Panginoon, may aangat daw ang ating mga isipan para sa mga makabanal na mga isipan at gawain o mga ating mga minimithi sa buhay. Kasi kung pinakikinggan natin yung mga, limbawa nga, lonely table just for one, ako, parang nakaka-upset naman yan. Talagang lonely ba talaga ako? Ako yung lalo, Sister Sha, yung kantang My Way, maraming vloggers na nag-discuss na pag kinanta daw ang My Way ay may namamatay. Sa Pilipinas Mga lang ganyan, talaga sa ata Pilipinas. yan. Kasi nga daw, pangit ang pagkanta. Mali, hindi naabot. Tapos wrong pronunciation pa daw. Dapat daw kasi, way back at my way. Bakit daw pa my way is a highway? Something like that. Kaya maging maingat tayo, kasi itong mga musika na ito ay ginagamit na yung Satanas para ma-entice or tayo ay mahata para sa kanyang mga purpose, di ba? Dapat tayo ay nasa dun lamang sa purpose ng ating Panginoon. So, dapat po dito, dapat po tayo makinig ng mga music na galing sa Panginoon kasi ito daw po ay mag-uplift ng ating mga isipan para sa mga makabanal na mga kaisipan at gawain. Tsaka ano lang yan, Sister Sister Sha, dagdag ko, no? Actually, when we say music for the Lord, marami kasi musics ngayon na talaga naman, feeling mo sa Diyos naman Feeling Parang na. yung mga lyrics sa Panginoon, pero hindi talaga siya, parang hindi talaga pwede sa Panginoon kantahin. Na parang yung mga secular, the secular music now, that sounds like Christian music. May mga Christian music kasi na akala natin Christian music. However, hindi pa rin siya talaga dapat kinakanta sa church natin po sa mga Seventh-day Adventists. So particular po sa music. Kaya po sa mga musicians, sa mga music leaders, hindi po tayo basta-basta nagpapakanta ng mga tao sa church pag hindi natin alam yung background. Tapos kung ano nga ba talaga sila kasi it is a prayer talaga, we need preparation, no? At saka yung sa worldly music kasi that's what we called yung kataliwas niya. Kasi imagine mo sa mga awit ngayon sa labas, mukhang Christian song pero mali. Kagaya nung kumakanta na ng Sabbath Sunday. Ngayon, kinakanta nila Sabbath Sunday na, sina Kanye West. Bakit? Kasi mga sikat silang mga tao, yung mga hill songs, but we don't sing them. However, it sounds good naman, di ba? Kasi may mga reasons behind. Halimbawa, ang ganda nga nung kanta, tapos ang kumanta pa, ang sumulat pala story ay addict. Kasi yung mga gumagamit po ng mga gamot na yan, ng mga drugs, they could compose good music. Kapag they were sabi nga parang they were para silang may possession na parang pag nakainom sila, pag nakadrug sila, lakas ng loob, ang ganda na nilalagay na lapat ng musika, no? Pero hindi talaga siya intended sa Panginoon. Pangalawa, maraming mga factors kung mga ganun, un-Christian. Hindi naman sila taga-Christian Karami ng mga musician dyan, anti-Christ. Diba? Pero because they will be paid accordingly. Kaya meron po tayong isang Adventist musician. Kinuha po siya ng grupo ng Hillsong para magtugtog doon.
Which is noong una, ayaw niya, pero kasi nga, laki ng bayad, Sobrang laki ng bayad, no? Doon na siya nagko-compose ng song para doon sa church ng Hillsong. So, may kita po natin na kung saan, kagaya yung maawit ngayon, so yan, talagang ginagamitan na ng mga symbols, design, about Satan talaga. It's about praising Satan. It's not about the song alone, Kaya lahat ng inaawit natin, may mga ano siya, may mga history. May mga stories behind it. Kagaya ng mga kumakanta natin, kagaya sina Fanny Crosby. Diba? Sa hymnal natin, ang dami. Kasi when they found Christ during that time of Protestantism, talagang yung sinulat nilang mga liriko sa ating mga hymnal, na-experience talaga nila. Diba? Na parang amazing grace, diba? I was blind, but now I see. Talagang may kitama na nandun. Kaya sabi nga natin na hindi naman natin kailangan kumuha ng mga awit sa labas, Sister Ye. Ang dami nating kanta sa hymnal na talagang pag inawit mo siya ng tama at maayos kasi hindi naman pagalingan din ang pagkanta. Lalo na sa church, sabi mo kaya na we should uplift, di ba, the song, and Christ will be uplifted in our music. Tsaka yung na-experience natin na papurit sa Panginoon, it should be the one to be sung in our church, ano? Sa mga tahanan, kaya nga sabi ko nga, pag malulungkot kayo, kumawit kayo ng masayang puso A merry heart. Ayan. So, para maging masaya kayo, a merry heart. Pero kasi, Sister Yes, a merry heart, wala namang ugly dun Pag inawit mo yung Tagalog, di ba, pag ano ka, masayang puso, tapos, ang hindi masaya, ikaw ay papangit po, mapangit, kagaya mo, kagaya ko ganyan, no? Kung masaya ka, ikaw ay kung masaya ka, ikaw ay gaganda. Pero sa English, wala namang beautiful, wala namang ugly, di ba? It just says that, naman, joy of the Lord. Ewan ko nga Bakit naging maganda at pangit? Diba? So it means like a merry heart. We have to be joyful when we sing for the Lord. Dapat masaya tayo. Kasi we're praising God. Imagine mo, it's a gift of music. So kailangan talaga, siguro pa yung nasa mga magulang natin nanonood, no? Yung nasa iba't ibang lugar. Ayan, si Brother Jasper, nasa malayo. Talagang makita nyo po na ang awit sa kanila ay mahalaga. O kung nais po mag-share ng mga favorite yung music ngayon, makanta nyo po, isulat nyo po dyan ngayon, aawitin namin. Ayan, Sister Ye. So, pwede nyo po ilagay dyan, ano nga sabi nga, Sister Ye, kanina mag-isip daw ako ng kanta. So, bahala na Sister Ye dyan mamaya. Sige, Sister Ye. Okay, so Sister Sha, punta pa po tayo sa ano pa ba ang benefits na makukuha natin sa music? Actually, nung panahon po ng mga Israelites, di ba po, yung paglabas po nila sa Egypt, actually, ito yung napakalaking factor po sa kanila. Pagka nanonood po tayo ng mga wars, 'di ba? Sa panahon noon, nakikipaglaban po ang bayan ng ating Panginoon. Alam niyo po ba, napakalaki po ng ginagawang part ng mga nagtatambol at kumakanta. Ito po yung pampalakas nila ng loob para po manalo sila sa kanilang laban. Sabi nga po dito ni Miss Ellen G. White, sabi it is designed to uplift the soul at the same time to elevate the soul and inspire. When Israel were journeying through the wilderness, music, sacred song cheered their way. Yung bang parang wala ka ng pag-asa, pero dahil kapag kinanta mo na meron pala tayong patutunguhan na isang great land na pinangako ng Panginoon. Ano ba yung mga promised land natin na mga kanta? There's a corn and wine. Yan, naalala ko yun, diba? There is a land of corn and wine. Di ba kapag yes, kapag tayo nalulungkot na parang hindi na tayo pupunta sa ating patutunguhan sa sobrang kapaguran, kantahin natin to at tayo mai-inspire at tayo din po ay makakarating dun sa pinangako ng ating Panginoon. O sabi nga po ni Pastor Moredas kahapon, kasi nanonood ako sa Area E ng live nila. So si Pastor Moredas sabi niya when we are in the difficult situation of our faith, we just sing a song. Awitin daw natin yan, kantahin natin. Na parang kahit gaano kahirap, kantahin natin. Hindi po mahirap yung kanta. I mean, yung ating struggle sa life, parang kahit gaano po kahirap yung problema natin, let's just sing a song for the Lord. Amen. Dagdagan pa po natin, sabi ni Miss Ellen Jo, ito gustong-gusto ko tong part na to, no? It has power to subdue rude and uncultivated nature. Ayan. So, yung mga kabataan natin dyan na medyo matitigas sa ulo, kantahan, mga parents, huwag kayo masyadong sermon, kantahan ninyo ng It is well with my soul. Ano pa ba? Yung mga pagbabagong ugali ng mga anak natin, magbabago po yan. Imbis na mag-sermon tayo, mag-worship tayo, kumanta tayo, and then ma-inspire yung ating mga kabataan. Just
just imagine, song will subdue rude, yung mga kabastusan na Oo, ugali ng mga kabataan, yung mga parang walang manner. Walang Nakakita ka galang, naman ng kabataan na hindi man lang gumalang sa nakakatanda at marunong pang managot. Minsan naisip ko nga, Sister Sumasagot, siya, oo. siyam na buwan mong inilagaan niya sa Palasagot. tiyan mo. Paglabas, parang sasagot-sagutin ka lang. Ouch, di ba? Masakit yun para sa mga magulang. Kaya sa mga kabataan, sabi nga nila, Sister siya, makakabayad ka lang daw kapag ikaw ay nanganak. Sa babae, paano yung mga lalaki? Hindi manganganak, so hindi sila makakabayad kasi po ang pag-aalaga ng isang ina ay hindi daw po ito maiko-compare. Kaya masakit sa isang magulang, lalo sa isang nanay, na kapag kayo na pagsasabihan, kayo po ay nagiging rude or hindi nyo pinakikita ang tamang manner para sa inyong mga magulang. Kaya sa mga magulang out there, instead na sermon at saka pagtataas ng kantahan Kantahan ninyo. pala. Ano bang favorite song nyo dyan? Yeah. Kantahan ninyo yung mga anak Sister Ye, ninyo. dahil may favorite song ka. Hindi sa akin kasi mahalaga siguro talaga, Sister Ye, Opo, like in yes. our house, instead of, kasi minsan sa bahay talaga it's a dull moment Then kids are always in their rooms, they use their cell phones. Why not play music, ng mga, kasi sa amin po, yung mga every week, pag nasa bahay ako, nagpapatutog ako pagdating na ng hapon, ng Friday. Matutog po ako ng mga Christian song ng mga kids. Tapos yung parang, meron doon na awit na yung parang, there were 10 lepers. Ayan, na pinagaling ni Jesus. But only one came and said, thank you. Diba? Na parang ang ganda niya, parang after all, ang daming pinagaling, 10 lepers, pero isa lang nagsabi ng thank you. Tapos meron pa doon na sabi na parang, God, do you want to use my hands? God, if you want to use my hands, if you want to use my lips, diba? I will give it to you. Mga kids ang kumakanta. Kaya sabi ko nga, I would like to teach talaga ng maawit mo sa mga kids sa Dasma G. Kasi habang nandito pa tayo, sa sanlibutang ito, why not? Kasi ang ganda ng mga awit. And then it's true talaga na it can change talaga yung kalang mood, attitude, yan sa ating tahanan. The way they also responds to us, ganyan. So parang, tapos even yung, diba, yung 7 days song, diba? 6 days that we have worked and play, but the 7th day is for Jesus. O diba, alam nila yun na parang 7th day, kay Jesus lang pala to, diba? O, Say, kakanta ka na ba? Hindi pa, marami pa tayong topic, okay? Ikaw kaya, homework mo yan. Anong favorite song mo? Ang favorite song Kanina ko po. nga, Sister siya, tinatanong ko si Brother Fernando, ano bang favorite song mo? Sabi yung hirap naman, Jerusalem daw. Last night. Okay, Sister siya, okay. Ano bang favorite song mo? Ako, And then, bakit mo siya naging favorite? Siguro sa daming kanta, kasi siguro dami ko rin struggle, no? Sabi nga nila, music can give us your experience, and music also can show the victory of your life through Christ. Diba? Ako po na gusto ko dito, baka gusto po Brother ilipat yung Fernan, camera. hello. Paki-switch na po ng camera. Ay, they're busy talking talaga. Ayan, okay Ayan, na po. thank you. Ayan, so, akin na po pala. Ayan. So, akong gusto po kata say, empower me. Empower. Yan, kasi parang, di ba, ang ganda ng lyrics na parang, nobody knows how weak I am, better than you. So, lahat ng tao, kasi akala ng mga tao sa paligid natin, we are super strong. Akala nila, we are just okay. Akala nila, parang, everything is lighter naman sa kanya. Parang, hindi naman siya nahihirapan. Ay, okay lang yan, no? However, dun sa kanta na, empower me, like a rushing river flowing to the sea. Diba? It's just like God. Diba? You're the only one who can see me. No one can judge me except for you. That's why I need the word empower. So, napakaraming awit na. I love all the songs talaga. But this song siguro yung pag nalulungkot ako. So, I have to sing this song. Yan. So, parang ito yung nagbibigay sa akin ng lakas every time na maalala ko yung awit na to. So, every moment talaga maalala ko siya, Lord, you're the one to empower me, diba? Yun. So, ikaw, Sister Ye. Ako, marami akong mga favorite music. Ay, Pero isa isa lang. yung It Is Well, tsaka yung Two Times You're Mine. Oo. Kasi alam naman natin na sa panahon ng ating kabagabagan, ayan, alam natin ating Panginoon na magbibigay sa atin ng kapanatagan. So, minsan may nakita akong post sa social media. Medyo nalungkot lang ako. Shout out sa'yo, nawa ay nakikinig ka. Isa siyang active na Adventist, pero ngayon po ay hindi na siya nagsisimba. So, nag-post siya na sabi niya, bakit para ang hirap?
makapili ng tamang lalaki sa kanyang buhay. Siguro dahil sa hindi siya pinagpala sa relationship. Wow. Sabi niya, parang ano Paano ba? naman ako? Mag-give up na ba ako? Sabi niya. Huwag ka mag-give up, Or ito na girl. ba talaga? Or kailangan bang sundin ko ang puso ko o ang pamilya ko? Hindi ko na alam. Alam niyo, nag-comment ako, sabi ko, alam mo sister, unahin mo ang Panginoon and everything will be okay. Kasi nga sister siya, na-discuss din namin to ni bro, may mga kalooban ng Panginoon na hindi natin masyadong maintindihan. Kaya sabi, pag hindi natin maintindihan, wag na natin intindihin, sundin na lang natin ang Panginoon. Kasi halimbawa, katulad ni sister siya, hanggang ngayon, di ba yung 10 years of prayer niya, baka Oo. maging 20 years na. Ay, okay lang. Kasi po, baka nga, ang Panginoon may mas magandang plano sa'yo. Baka kapag ka nagkaroon ka ng, mawala ka sa hindi natin masabi. Kaya nga, we have to give everything to God kasi mas alam niya po ang nakakabuti para sa. Kaya po ako sa ating pamuhay, wag natin masyadong husgahan yung ibang tao na, ano ba yan, hindi nakapangasawa, ay ito ba naman, batang dalaga. Hindi natin alam ang kalooban ng Panginoon. Minsan may mga mag-asawa na hindi biniyayaan ng anak. Iba naman, sobrang dami ng anak, di ba? Oo. May mga pagkakataon na nagtatanong tayo sa Panginoon. Pero sa mga kabataan, kapag inuna ninyong inyong Panginoon na paglingkuran, everything will be smooth. Sabi nga, it is well with my soul. Kung tayo ay nagkasala noon, yun na Awitin, yung... sige, ganito ha. Kakanta tayo. Hindi. Yun. Parang every time magsabi tayo, dapat sagot natin may lyrics sa It na is kanta. well. Sige, sige. Parang ano yun? Basta subukan Sample. mo. Parang ganun. It is well with my soul. Sabi nga sa awit, ayan, it is well with my soul, ganyan. So sabi nga nung awit ng BDO, you're in good hands, Metro Bank pala, di ba? Mga ganyan, parang you're in good hands in Metro Bank, Gusto but ko yung in SM God, we got it all for you. Ayan. So, mga ganung music. Pero sa hymnal tayo magpo-focus. Tingnan natin kung kayanin natin. Diba? So, sabi nga sa awit na pag may nagmamahal sa'yo, sa akin wala. Hindi, meron naman. Kaya nga, di ba, alam mo ba, may nagmamahal sa'yo, alam mo ba, di ba? Kaya sabi nga doon si Sir Yana sa pagpapatuloy, it has power to, quicken thought and to awaken sympathy. Alam mo, magiging mabait talaga tayo, Sister Ye, sa pakikinig ng mga musika. Kasi ang dami nating awit na tungkol sa pagiging mabait. Di ba? Magpatawad ka, di ba? Sabi nga doon sa awit na there is power in the blood, di ba? Na parang, sige pa, tapos kapag nalulungkot ka naman, marami kang problema, you have to sing a song, Stand Like a Brave, di ba? Yes. Yung mga Stand Like a Brave, di ba? Kahit anong With your foes. anchor. Oo. Yan, Ako, gusto ko rin pag may yan. mga bagyo. Di ba yung mga In the bagyo, storm. yung bahay natin, pag umuuga-uga pa dati, talagang will your anchor holds in the storm of life. Ayan, so may kita mo na lang, umuuga yung bahay, parang kapit lang. May sinipiti. Oo, may sinipiti. Ayun, maganda yung mga Tagalog music na, no? Marami kasing ayaw din ng Tagalog, parang may sinipiti ang matibay. Yan. So, maganda siya yung mga awit. So, dapat pag umaawit din tayo sa story, dapat masaya din tayo. Kailangan may power din yung ating voice. Kailangan talaga, just naiintindihan nila yung inaawit natin. Diba? So, kailangan natin yan So, maraming mga awit talaga na it could teach us to sympathize to other people, to be kind. Ayan, na maging mabait tayo, mag-sympathize tayo. Diba sa mga mahihirap natin mga kaibigan, mga nasa paligid natin, kasi lahat sila ay anak ng ating Panginoon. Okay. Actually, Sister siya, ito yung next question ko sa'yo. Ipapatuloy na lang natin to next Sunday. Ano ba yung mga karanasan mo na kung saan nakapag-inspire ka ng ibang tao sa pamamagitan ng music? So, ako muna. Yung nabubuhay pa po yung mother ng asawa ko nung kami po ay magkasintahan pa lang, lagi yung tatawag sa basic phone. Tatawag yun sa akin na, Iha, baka naman pwede mo kong kantahan ng mga Christian song. So, laging pinaawit talaga sa akin ni Mami ay yung Jerusalem Sister Talaga? siya. So, hindi man ako makatanggi kasi nga mahilig umawit yung kanta, yung mami ni bro. So, kinakantahan ko yun siguro mga 3, 4, 5 every week yun. Tatawag Uy, yun sa akin, oo. parang kantahan mo naman ako. And then, at the same time, yung mga estudyante ko na nasa ibang bansa, nasa Korea, kapag ka-birthday nila, ino-offeran ko sila ng Christian song. Tapos, may estudyante ako talagang naiyak siya. Sabi, it's my first time that somebody sang for me. Kaya nag-birthday ako, nagpadala ng cash.
cash. Ay, sana all. So, ibig sabihin mga kapatid, Kakantahan ko na lang po kayo pag birthday nyo. Ay, may birthday na sister Hindi, siya. sila kakantahan ko parang padala silang Oh, yes, cash. pwede. May GCash number po ako. Sisend ko na lang sa ating ano, ayon sa kasulatan, ano, para diretso sa akin. But anyway, ngayon nga, sister siya, ano, sa pagpamagitan ng ating mga awit o boses, alam niyo po ba na nakaka-uplift tayo ng mga soul na ng lulupaypay, at ito'y pwede rin pag-spread ng gospel. Alam niyo po yung pag-awit natin, pag napakinggan niya ng kapitbahay, later on, malalaman natin Adventist na yan. Kaya dapat po yung mga kinakanta natin sa ating tahanan ay nakaka-impluwensya rin naman sa mga nakapaligid sa. Ano, Ikaw, sister nakikinig siya, sila. paano ka naman naka-inspire sa magitan na yung mga music Kasi and songs? siguro yung mga, minsan, hindi na yung mga particular na namimit natin sa church, pero minsan sa labas talaga. So, one time there was an old woman na parang naging ka-chat ko, kasi friend niya yung isa kong friend, tapos she's alone. Tapos sabi nung friend ko, Sister Shat, matawag siya, I would like you to sing for this Lola. Sabi ko, sige po, ano yan. So, sabi niya, kahit anong song, Sister, kasi nasa parang nag-aalaga siya ng na may sakit. So, ngayon sabi niya, matutuwa to pag kumanta ka. So, hindi ko naman siya nakita pa, pero birthday niya yun. Tapos ko, sige po, I will sing for you. Ang inawit ko po ay someone is praying for you talaga. No, yung love na may nagkikare pala sa atin. Tapos also yung sa Panginoong Jesus, ako'y nagtitiwala sa biyaya niya at habang buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumbay, nariyan siya dumaramay ang Panginoong sabat kailan pa man yan. So, yung tapat kailan pa, parang God is so faithful to us. Tapos, syempre, yung bahay ko, marami doon mga hindi naman Advent sa paligid. Kumakanta po ako dyan ng na parang buhay yung, wala kang, sa Diyos walang lihim, o diba? O kaya naman, pag masama yung kapitbahay ko, minumuran yung mga anak niya, pinapatugtog ko po yung yung mga magulang, huwag ninyong kaligtaan. Ganda rin yan, Na ituro ang salita ng Diyos sa iyan po. Pero tutugtog ko siya. Tapos simula po, hindi na rin siya nagmumura, Sister Ye. Tapos yung yung pag may sakit talaga, pag dumadalaw po ako, ayan, gusto pong awitin yung Does Jesus Care? Pero gusto ko siyang kantahin. Ang ginawa ko talaga, Sister Ye, pag bumibisita tayo, baka Nanay Bilirosa, sa mga, tinatanong ko talaga sila, Favorite song. ano ang favorite song nyo? Kasi mas mabuti pong kantahan natin sa what they could hear and they could listen to our voice. Kaya po yung nandun na lang sa sa kabaong, tapos sa kantahan natin. Minsan hindi tayo maririnig. At pa favorite song nila yan, hindi na po talaga nila maririnig yan, di ba? Kaya yung gusto po yung kantang Does Jesus care when my heart is pain? Alam mo ba yung awit na yun, di ba? Tapos yung kanta, yung sagot po niya, oh yes, He cares. I know He cares. His heart is touched with my grief. Ayan. So parang akala natin tayo lang may problema, no? Pero pag inawit natin siya, we could experience parang, yes, Jesus cares. Yung nararamdaman natin, nararamdaman niya yung pain na meron tayo, He also understands our pain, di ba? Kaya na parang akala, kaya yung lesson natin sa Sir Ka, parang ganda ng lesson natin na parang, why do we have to sing a song in the strange land? Bakit ba tayo kumakanta sa isang lugar na hindi natin alam, kagaya ni Joseph, di ba? When he was placed to a place na hindi naman taga doon, pero he never stopped, di ba, lifting praises to God. So tayo po bilang maanak ng Panginoon, yung music talaga, siguro kahit nasa dungeon tayo. Imagine mo, di ba, when Silas and yung kasama po si Peter ba yan, nandun sila sa sa kulungan, when they sang na so ano nangyari sa Soye, di ba nagkaroon ng lindol at nabuksan ang, di ba, ang kanilang selda. Tayo kaya natin pabagsakin ng church pag kumakanta tayo. Yung parang, kaya ba yung parang the Holy Spirit is with us while we're singing and we could feel that the church is shaking because of the power of prayer through music. Di ba?
Okay, so thank you Sister Sha. Naku, magkakaroon po tayo ng part 2 sa aming mga taga-subaybay kasi mag-request na po kayo ng Opo, kanta. kakantahin po ni Brother Fernando at ni Brother Dondon Argente. Jerusalem. Pero kailangan daw po na may pa-Gcash kasi baka dumating po ang Panginoon pag kumanta asawa ko eh. Last night I lay sleeping. Jerusalem, favorite po yun ng mami ng asawa ko. Ewan ko kung Talaga? favorite. Oo, lagi ko yung kinakanta. Kaya nung nawala yung boses ko, pinagpanalangin ko talaga sa Panginoon. Kaya habang tayo ay may boses, sinasabi nga ni Sister Sha, ang ating kanta is a form of prayer and worship. Kaya dapat po ito ay galing sa ating puso at walang pagmamalaki. Kasi alam po ng Panginoon ang laman ng ating mga puso. And then, bago po tayo mag-closing prayer na ibibigay po ni Sister Sha, shout out tayo sa ating mga live viewers. Ayan po si Miss Kirma Karyoku. Hello, Yasas. Ayan, Hello. Ma'am Kirma, baka may requested song. Kaya Yes. namin kantahin yan next week. Go, magaling na pang boss ko niya. Wala na ba akong ubo yan? Okay, boss, kay Brother Jess Gonzalez, sabi Okay, niya, correct Jess. sis, tama, ganyan ang katotohanan. Mapapansin mo, may umiindak-indak pa pag kumakanta. Oo, tapos hallelujah, isa pa. Kasi nga po, Sister Sha, baka nasanay sila sa dating worship na ganun ang kanilang tempo or something like music na nakasanay. Kaya dapat kasi minsan may mga inaayos din kapatid natin. kasi sabi na more. Parang concert ba ito? Parang nasa entertainment stage ba Yes. tayo, no? Basta isipin po natin ang pag-awit ay hindi po yan basta-basta. Yan po ay Totoo. kaloob ng Kasi Panginoon. nagiging curse din siya. Hindi naman Yes. natang kanta ay tinatanggap ng ating Panginoon. Tama. Tandaan natin, si Lucifer ang pinaka-head ng music sa langit pero hindi lahat ng kanyang awit nang siya'y nagkasala ay katanggap-tanggap sa Totoo Panginoon. naman. Kaya mag-ingat po tayo, no? And then, isa pa po, kailangan sa atin solemn lang. Ayan, sabi ni Brother Jess Gonzalez. And then, pagpalain kayong magkapatid sa patuloy ninyong paggamit sa Panginoon. Ay, amen. Nawa po ang kalakasan ay patuloy ipagkaloob sa amin upang sa gano'n naman, mapagpatuloy natin ang programa Amen, ito oo. para maging gabay sa ating mga kabataan. Ayan, Sister Sha, baka may babatian ka pa out there. Ayan, so may naalala ko, hindi ko na rin naalala ngayon. Meron ako short memory gap, hindi po. Ayan, so sabi ko batiin ko siya kanina. Pero ano lang po, ayan, anyways kay Jasper na naman, tapos ayan po si, hindi ko na maalala yung mukha. Yung mukha na naalala. Ayan, si Ate Joylene, ayan, tuya. So si Ate yeah. Catherine, ayan. So sa mga lahat po na nasa dito. So si Ate Ana, at si Ate Lisa, syempre si Ate Ana, si Ate Bot, Ay, binati ko nasa sila States. kanina. Siya nabati, Yes, ayan. okay. Basta Ate Bot, pag magaling na ako, pwede na ako sa dark chocolate. Dark na lang. Okay, Dark with nuts. chocolate. Yan, okay na ako sa pistachios. Okay na po ako dyan. Tapos, ayan, si Ate Lisa. Ayan, so sana next week makasama na kita sa inyong health. And that is gonna be fun pa rin po. So, maraming salamat po mga kapatid sa walang sawang pag-antabay, di ba? Basta kami po ikakanta ng There is peace in Christ. Yan. So, kung kayo po manais pakanta sa amin next week, and you can tell us also, no, ano ba yung naging, yung story ninyo behind the music. Pwede rin po kayo mag-share. So, para mabasa po namin, pwede po kayo mag-hashtag. Ayan. So, alam niyo po, when we sing a song, we look younger, we feel better, we also feel good. Kasi alam natin na God listens to our songs. Ayan. Yes, kasi po expression talaga ng ating puso ang pag-awit. Kaya nariread ng Panginoon ang ating mga puso sa magitan ng mga awit na inilalaan natin sa Kanya. Kaya ngayong hapon, salamat po muli sa ating mga viewers. And then si Sister Berna Argente, so good afternoon sa iyo. Tapos kay John Lloyd din pala yun. Ayan, Naalala ko shoutout na. JL. So I hope we can see you next Sunday or next Sabat na makita ka na namin. Namimiss ka na kaya ng grupo ng AS. Wala na tuloy pangatlong gwapo. Wala na, oo nga, naubos Dalawa yung na lang pogi tuloy eh. si Brother Don at si Brother isa pang Dondon Camacho. Okay? Wala nang pogi. Walang JL ditong kasama silang dalawa. So kulang na yung 3 Musketeers. Ayan. So anyway, good afternoon po muli at salamat po sa inyong pagsubaybay. So ngayong hapon po ay pagkakalooban po tayo ng ako na daw po kasi medyo inuubong aking sister para makakanta po siya next Sunday. Tama okay, yan. so Sige. tayo po ay sama-samang manalangin. Ama naming banal na sumasalangit ka, sa hapong ito, Panginoon, nagpapasalamat po kami na kung saan ay natutunan namin ang mga kabutihan ng inyong mga salita sa magitan ng aming pag-awit. Nawa, gabayan ang aming mga kabataan at patuloy pong pangunahan sila bigyan ng kaliwanagan na kung saan ang dangers ng music ay napakahalagang malaman nila upang maging aware po sila sa mga tukso na ginagamit po ni Satanas upang hindi po sila mapalayo po sa inyo. Natagubilin po namin ay mga kalusugan ng aming buhay
buhay, lalo po kami mga talento na nawa ito lamang ay pagkaloob sa inyo, upang magamit po namin ito sa pagtatapos sa inyong gawain. Patawarin Panginoon kung saan niyo po kami nasumpungan, nagkulang at nagkasala. Ito lang po aming hiling at dalangin, alang-alang na lahat sa pangalan ni Jesus, naming tagapagligtas. Amen. Isang tahanan sa mundong ibabaw, sa gabay ng Diyos siya ay tumatanglaw. Masayang pamilya, Diyos ang pag-asa, ang salita niya ang gabay nila. Mga mago